Sa mga babies or nagda-diapers, very prone sila na magkaroon ng UTI. Bakit? Kasi nga nabababad yung daluyan ng ihi na yung mga urethra nila, babalik sila paakyat ulit. Then it creates UTI. Sometimes, walang simptomas ang UTI, incidental findings. Halimbawa, pre-employment ka, makikita, ay may UTI ka. Madali namang gamutin ng UTI kasi you just need antibiotics for that. However, pag lagi ka na nag-UTI, pwedeng magkaroon ka na ng resistance kasi lagi kang nagkakaroon ng antibiotic treatment. So, kapag ikaw ay napansin na ng doktor mo palagi ka nag-UTI, chronic urinary tract infection, nagre-request na kami ng urine culture and sensitivity. Ito ay examinasyon na ihi rin ang ginagamit. Ihi mo, ilalagay siya sa culture media, patutubuin nito at malalaman anong klaseng bakterya ang tumubo sa'yo at anong mga antibiotics ang pupwede lamang. May re-report yung sensitive, intermediate, and resistance. Pag sinabing resistance na, ibig sabihin, hindi natatablan ka ng ganong klase ng antibiotic. So, ang ibibigay lang sa'yo, pipili lang ang doktor mo saan doon yung sensitive. Ibig sabihin, yun lang ang tatalab na antibiotic sa bakteryang tumubo sa ihi mo. Kapag palaging meron kang UTI, pwede ngang tumaas ang iyong creatinine. Yung creatinine kasi, meaning, yung filtration ng iyong kidneys ay hindi na maganda. Example, meron kang salaan sa yung bahay, di ba? Strainers. Ibig sabihin, nabubutas. Kapag nagpass ang protein, makikita mo yan sa urinalysis, merong protein, tapos may trace, +1, +2, nakaka-alarma yan. Ibig sabihin, lumulusot na ang protein sa iyong kidneys, sa salaan ng iyong kidneys. And ibig sabihin, mas mataas na protein, +1, +2, +3, ibig sabihin, mas malaki yung butas. Meaning, mas sira na yung bato mo. So, we could request urine, micral test, para malaman if it is positive or not. Kasi from that test, malalaman na natin, may idea na tayo, sira na ba talaga ang kidneys. And ano ba yung mga factors na pwedeng makasira ng kidneys mo? Your hypertension, diabetes, so again, multi-organ or meron pang involved na iba pang sakit, may mga comorbidities pa. Tapos kapag ikaw ay diabetic and you have simple UTI, yung simple mong UTI can actually cause para rin mamaga ang kidneys mo. Why? Because if mataas ang sugar mo, marami ang kakainin ng bakterya. Maraming kakainin sugar ang bakterya sa katawan mo, kaya mas madaling kumalat. Yan lagi yan nire-remind namin sa mga diabetics. Madaling kumalat ang simpleng infection sa katawan. Question is, pagpipigil ba ng ihi ay masama sa kidneys? Of course. Pagpipigil po is nare-retain yung ihi sa loob na dapat ilabas mo na siya kasi nga toxin sila. They contain a lot of bacteria, a lot of mga waste products ng ating katawan. Pag pinatili mo to, para ka nag-imbak ng basura sa katawan. And that can cause infection. And sabi nga natin, pag sobrang infection na ng kidneys mo, it can lead to struvite stones or kidney stones din. Kaya advice natin palagi is umihi ng umihi kapag ikaw ay may kidney stones, diba? Para lumabas, sumama yung infection mo, sumama yung bacteria, sumama lahat ng waste products mo sa pag-ihi mo. Kapag naman nasobrahan sa pag-ihi, maaring bumaba naman yung potassium. Bago bumaba yung potassium mo at mamanhid na yung mga legs mo, pinapakain na lang natin ng saging. Foods rich in potassium. The key point here is umihi, healthy diet, ibig sabihin uminom na maraming tubig para mawala yung kidney stones mo, and avoid salty